Patuloy na ipinagtatanggol ni Senator Robin Padilla ito pong si Sara Duterte, lalong-lalo na ang issue tungkol sa confidential funds, kung paano ito ginamit ng Office of the Vice President. Isa po dito yung pagtatanggol nitong si Padilla kaugnay po ng paggamit ng mga alias. At dahil nga po dyan, nagalit. Marami pong mga nagbati ko sa kanya ng mga netizen. Pero itong mga netizen na ito, kasama na yung mga kilalang personalidad, tinawag lamang nitong si Padilla na mga trolls. Papayag ba kayo na tawagin kayong trolls, mga tol? Kasi sa ating naging talakayan kahapon, napakarami po sa inyo ang nag-comment at pumuna dito po kay Robin Padilla. Tapos para sa kanya, trolls lamang kayo. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano ang gusto nyong ibansag o alias na gamitin nitong si Robin Padilla, considering na ang mga bayani daw, mukhang tingin niya naman sa sarili niya, bayani siya, dapat daw gumagamit ng alias. Paki-comment nyo naman sa live stream na ito at sa replay sa comment section kung ano ang nararapat na ibansag dito po kay Robin Padilla. May mga nagsabi po kahapon, kasili. Di ko alam kung bakit siya binabansagang boy silly no? Marami mga chismis pero di ko naman kasi napanood mismo yung tungkol sa chismis na yon. Tapos may mga nagsasabi ding kabobo, meron ding katiting. Yung nagsalita po ng katiting sa kanya, isa pong journalist yon. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung sino-sino po yung mga kilalang personalidad. Ilan lamang sila na bumatikos dito kay Robin Padilla. Kaya ang hirap pong paniwalaan na trolls ang mga iyon. No? Tayo, binabatikos din natin si Robin Padilla. Definitely, di naman tayo trolls. No? Tayo po ay nagre-react lagi sa mga balita. At para mabigyan ko po kayo ng konteksto dito po sa ating pinag-uusapan, ito nga po, pahayag ni Robin Padilla sa balita po ng News 5 kahapon. Bashing netizens? Tatanong, bashing netizens? You mean trolls? As long as they have food to put in their mouths, I'm happy for them. Maganda naman pala yung kanyang nasa sa loob, pero sarcasm yan. No? Alam mo, Senator Robin Padilla, yung mga lehitimong tao na nagko-call out sa'yo, may mga magagandang propesyon. No? Wag mo nang isama si Top 1 kasi masyado tayong minamaliit, partikular ng mga tagahanga nitong si Christian Esguerra at saka ni Vlogcaster Arman din no? Kaya nga nag-post po ako kanina lamang. Ito po kasi yung mga banat ng mga tagahanga ni Christian Esguerra na hanggang ngayon di naman sumasagot sa tanong natin kung siya ba'y lehitimong nagbabayad properly and religiously ng tax. Buti pa si Bad kahit paano nagsalita na, sumagot pero wala namang ipinakitang ebidensya. Bagkus parang nananakot pa na ako daw po ay pumunta pa sa Zamboanga City at doon niya ipapakita yung mga tax records niya. Kaya ang sabi ko na lamang po dito sa comment na ito, no, mga basta supporter talaga ni na Christian Esguerra at Bad, tila hirap silang sagutin ng direkta, malinaw at malinaw ang lehitimong tanong ko, no? Imbis na i-address ang mismong issue kung ano-ano ang inililihis na argumento. Ito po, yung isang manonood natin dito sa YouTube channel, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako nang please ng manonood dito. Kung ako'y dumating sa punto na hindi na papanoorin ng tao, marami akong pwedeng gawin na pwede kong pagkakitaan, maging productive ako sa mga bagay-bagay. No? Alam niyo, ang pagbablog, isang lehitimong profesyon po ito. Ito po ay isang lehitimong negosyo. Oo, talagang lahat naman ng content creators for the views. Kaya wag nyo parang sinisingle out lamang si Top 1 at sasabihan nyo pa ng ganito. Sabi nito, you made your point right, Bad. Tungkol kay Bad, tagapagtanggol ni Bad ito. And to the one who made the inquiries, please give this issue a rest. Or is there anybody who makes money out of this issue? Just asking. It's so hard to make money now, especially if that is your only income, right? Next topic, please. No. Kayo ang laging
papahayag ng mga bagay-bagay na out of line, no? Ang topic na ito, ang pag-call out ko sa lahat ng mga content creators, hindi lamang dito na kina Christian Esguerra at kay Bad. Lahat na. Lahatin na natin, hindi lang sa politika. Kung hindi lahat ng mga content creators, sabi ni ChatGPT, mahigit 100,000 ang actively kumikita ng maayos. No? Pero marami ang mga content creators na nagsusumikap sanang kumita dito pero hindi sila nagiging matagumpay. Kaya pagpapatuloy lang natin ito. Every now and then na may pagkakataon akong banggitin ito, babanggitin ko ito. Para sa atin po ito, mga Pilipino. Itong ginagawa ko po ay para sa ating lahat sapagkat kung lahat ng mga Pilipino ay magbabayad ng tamang income tax, malaki ang magiging revenue collection ng ating gobyerno na in return maibibigay serbisyo publiko. Kaya ito lang yung naging simpleng sagot ko. Akala nyo kasi, vlogging lang ang pinagkakakitaan ko ha. Do you think ba talaga na vlogging is my only source of income? At si Bad, pinagkakakitaan ko lang sa topic? I'm sorry to say this, but you're pathetic, no? Nakakaawa yung mga ganyang thinking. Now, real talk tayo. Tingnan nyo ang channel ni Bad kung sino ba ang for the views lamang. Tingnan nyo. Look at the thumbnails. Kung wala siyang thumbnails, look at the title kung sino ang for the views. And kung kayo nanonood ng kanyang content, alam nyo na kung ano ang ibig kong sabihin. Ang pag-call out sa lahat na magbayad ng tamang buwis ay lehitimong concern dapat ng bawat Pilipino. Dapat lahat tayo. Pati kayo mga tol, mga manonood po ni Tapon, ini-encourage ko kayo na i-call out nyo ngayon lahat na magbayad ng tamang buwis. Eto, direkta ko sa iyong sasabihin, Super Moma 64. Kung nasasaktan ka, pwede kang huwag ng manood sa channel ko. Hindi ako ng piplis dito. Hindi pa kita hinaid. No? Kasi wala ka namang ad hominem na sinabi dito. Pero naaawa ko sa pagtingin mo sa akin eh. Na para bang ito lamang na pagbablog ang pinagkakakitaan ko. Porkit sinasabi ko dito na malaki ang kinikita ko sa vlogging, akala nyo ito lang talaga. Hindi ko kailangan sabihin sa inyong lahat. Pero nagiging transparent ako sa inyo. No? Saka, in the first place, kung babalikan natin kung sino ba talaga ang for the views, look at the comment ng mga previous na manonood ni Top 1. Sabi nga ng ilan sa mga manonood niya before, ang pangit mag-comment content ni Bad. Di ko alam bakit may nakikinig pa dyan. Ang nagugustuhan lang siguro ng iba na anti-BBM, nagdadagdag siya ng Marites, no more no less. Sabi pa nitong isa, dati akong subscriber nun. Ang hirap niyang panoorin. Laging loading. Ang tagal magka-signal. Ang haba ng I do not know kung ano yung tinutukoy nila. Pero maramang sa kung ano yung iniisip ko, yun na rin yung iniisip ninyo. And, alam ninyo, maraming masasaktan dito sa issue na bino-point out itong supporter ni Vlogcaster eh. Kasi, ang daming mga content creator dyan na talagang mula umaga hanggang gabi, nagbablog, nagla-live. Talagang full-time job na nila yon. Hindi lamang mga hindi nakatapos ng pag-aaral kasi minamaliit nyo yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Even professional, even abogado, look like Attorney Enzo Recto, mula umaga yon hanggang gabi. Kasi nakikita niya na yun yung pinaka-productive para sa kanya. No? And marami na ako nakakausap na abogado. Huwag nyo masyadong minamaliit ang vlogging. Na kung ikukumpara ang kinikita nila sa pag-aabogasya at kung ikinukumpara ang kinikita sa paggawa ng content creation, content na, creation pa, I'm sorry. Paggawa ng content, di hamak na mas malaki. No? Wag masyadong mataas ang pagtingin ninyo sa sarili ninyo. Hindi nyo alam kung sino yung sinasabihan ninyo, minamaliit ninyo. But anyway, let's move on. No? But, move on tayo dito sa manunood na ito ni Bad. No? Pero hindi ako mag-move on sa pag-call out ko sa lahat. Na dapat lahat tayo nagbabayad ng tamang buwis. Balik tayo dito kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, tinatawag kayong trolls, no? Yun yung pagtingin niya sa lahat ng mga pumupuna dito kay Padilla. And perhaps,
sa lahat ng mga manonood ni Top 1, more than 90% kino-call out si Robin Padilla. At alam ko, mga totoong tao kayo. Hindi kayo mga basher, hindi kayo mga troll. Tingnan nyo yung ating live stream kahapon. Kaya doon sa kanina, na maibalik ko lang, sabi ko mag-move on na. Pero maibalik ko lang, gusto ko lang puntuhan ito, pasensya na kayo. Hindi si Bad. Kasi pag si Bad ang topic ko, kaunti lang ang manonood. Hindi naman kilala si Bad. No? Sumawsaw lang siya sa issue, kaya ako siya napansin. Tingnan nyo si Robin Padilla, 142,000 views. Totoo naman na kumikita talaga kapag si Robin Padilla ang topic natin. Hindi dahil sikat siya, kung hindi, ang dami talagang mga reaksyon na hindi umaayon sa kanya, mga tol. Our vlog yesterday ay meron pong 1,949 comments. Ito, 1,949 comments. At kung titingnan nyo po ito, ang dami pong mga komento dito tungkol kay Robin Padilla na kino-call out siya. Nagbabansag pa nga ng kung ano-anong alias sa kanya. Pero syempre, mas marami yung nagsagot doon sa tanong natin kung sino ba ang mas magaling, mas may ginagawa at mas matalino bilang abogada sa pagitan ni Undersecretary Claire Castro at saka ni Sara Duterte. Halos walang sumagot, of course, kasi itong channel na ito, halos lahat ng manonood dito ayaw naman kay Sara Duterte. Kaya ang sagot, lahat na kay Yuse Claire. Ngayon, si Robin Padilla, maibalik ko lang muli, siya po ay napakababa ng tingin sa mga nag-comment na yun sa video natin. And perhaps sa inyo din, mga tol. Kayong mga nagko-comment ngayon dito na sinasabing si Robin Padilla ay dapat hindi bias, dapat ginagawa ang trabaho bilang senador para sa mga Pilipino at sa Pilipinas, hindi para sa mga Duterte. Ganito kayo minamaliit ni Robin Padilla. Puntahan natin ang balita kaugnay po nito, mga tol. Dali lamang ito. Saan ang babanda yun? Na troll si Senator Robin Padilla, mga bumati po sa pahayag niya tungkol sa paggamit ng alias sa gitna ng usapin sa mga kainainalang pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa opisina ni VP Sara. Live mula sa Senado, numumun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong mensahe ni Senator Padilla sa mga bumabati po sa kanya? Hindi pinatutuwa mismo Senator Robin Padilla kaugnay nga doon sa mga nagbabash sa kanya online. At ang sagot niya sa akin, hindi naman daw matatawag na netizens yung mga yan, kundi mga trolls. At masaya daw siya. Hindi daw kayo netizens, mga tol. Hindi daw kayo mga netizens kung hindi mga trolls. Ano ba ang definisyon ng trolls? Ang trolls kasi, mga tol, pwedeng tao naman, pwedeng nilikha lang din ng tao, no? Mga account na hindi lehitimo, tapos magbibigay lamang ng command at parang sabay-sabay na magpapakalat ng mga impormasyon at kung ano-ano, nagalaw ko yung camera, at kung ano-anong pag-atake sa isang personalidad na kanila pong tina-target. At dahil nga po doon, nagki-create ito ng atmosphere na ito yung ginagawa kuno ng isang personalidad, tapos maaaring ang maging resulta, hate o kung ano man na negatibo against doon po sa personalidad na yon. Pero may mga trolls din na tao talaga at tumatanggap ito ng kaukulang kompensasyon ayon na rin sa mga pagpapatunay ng ilang mga, eto ibabalik ko sa iyo, Robin Padilla, Duterte supporter. No other than Nino Barsaga. Kilala nyo naman siguro si Nino Barsaga. Siya mismo nagpapatunay na merong troll farm ang mga Duterte. Kaya kung trolls ang pag-uusapan, Robin Padilla, mukhang nagkakamali ka ng pinupuntuhan mo. Dapat ang dinidirektahan mo niyan, mga trolls ng Duterte. I do not know kung may trolls ang ibang mga panig. Kasi sa totoo lang, wala akong kinabibilangang grupo kaya di ko alam eh.
No? Pero naoobserbahan ko, in particular, sa mga vlogs ko, makikita nyo, mga naka-lock profile, tapos same message, nagkakaiba-iba lang ng bahagya doon sa pagkakasulat, pero ang mensahe nila, pare-parehas lang. Inaatake nila ang gobyernong ito at madalas yung personalidad ko, pati pamilya ko. No, ganun ang mga trolls, Senator Robin Padilla. Dito sa pinag-uusapan nating balita na hango sa mga sinabi mo, hindi naman pagkatao mo ang tinitingnan dito kung hindi yung sinabi mo. May mga nag-a-ad hominem sa iyo, pero wala kang magagawa. Lehitimong netizen sila. Kung yun yung personalidad na nakikita nila sa iyo, wala kang magagawa doon. Ngunit, yung mga ibibigay ko sa inyong halimbawa na mga personalidad dito, maya-maya lamang, mga lehitimong tao ito, Robin Padilla. O bago ko ipakita sa inyo kung sino-sino ang mga yan, tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Para sa mga trolls na ito habang may kinakain sila dahil sa pang-aatake sa kanya. At ayon pa sa senador, accountable siya sa mga taong bumoto sa kanya at hindi sa mga bayaran na troll farms. At sabi nga niya, sasagot lang siya doon sa mga constituents o yung mga bumoto sa kanya, no, at hindi siya kailanman accountable doon sa mga trolls na binabayaran. At magugutom daw itong mga trolls na to, Jiggy, sabi. Teka lang, may nagtatanong dito no? Patulan natin to. Sabi ni Solomon King, ano ba top 1? Kailan top 1 kuno? Hindi ako top 1 kuno, top 1 talaga ako sa board exam. No? Ewan ko kung anong utak meron ka. Top 1 ako sa board exam. Pero hindi yun ang pangalan ko. TAPWAN ang pseudonym ko dito sa social media. Pero top 1 ako literal sa Board of Criminology. Mababa lang ang ratings ko, 88.65 noong mga panahong iyon. Napakahirap ng exam. Hindi pa uso ang ChatGPT, hindi pa uso ang mga computer. Talagang utak mo lamang ang gagamitin mo. Ngayon, i-address natin yung sinasabi mo. Kailan isi-settle ng idol mo ang atraso nilang estate tax na may daan-daang milyon ang halaga? Unang-una, yung sinasabi mong estate tax, kukunin yon sa estate. Hindi sa kayamanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-research ka para alam mo yan. No? Pangalawa, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan at sabi pa nga doon kay Robles, yung nagtatanong na reporter, nagigil dyan katulad mo, kontakin nyo yung mga abogado niya ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanilang pamilya. Kaya ikaw, kontakin mo yung mga abogado. No? Kasi nasa legal na usapin pa rin yan. Huwag mo sa akin tanungin. Nililihis niyo yung issue Ang pinag-uusapan dito, tax. No? Income tax. Kino-call out ko si Christian Esguerra at si Bad sa income tax nila kasi katulad mo, nagko-call out ka sa tax ng ating Pangulo. Dapat bago tayo mag-call out sa kung kanino man, alam mo dapat sa sarili mo na ikaw religiously and properly paying taxes. Ngayon, di masagot ng mga idolo mo. At ikaw, for the last time na i-address kita, and after this, hindi na kita papansinin kahit ano pang comment mo dyan, nagbabayad ka ba ng tamang income tax? No? Balik tayo dito po sa balita. Ni Senator Robin Padilla kapag tumigil siya sa pagkasalita. Balikan lamang natin ano bang nangyari, bakit pa siya nabash. Kahapon kasi, Chiki, diba, sa impeachment trial D19 ay inisa-isa ni Senator Robin Padilla. Sige, sabi ko kanina, for the last time. Last na ito. Kailan? Ang tanong nga kasi, tapos na ba? Hindi pa nga tapos No, mag-research ka. Pag natapos na, saka mo sabihin kung kailan. Si Robles nga na isang reporter ng Rappler, walang magawa Kasi lihiti mo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko lang na-clip dito. Pero anyway, nadadivert tayo sa topic mga tol. Ano? Balik tayo dito. Dinadivert ako na itong isang nakasubscribe pa sa atin na ito O, balik tayo dito. Sorry. Total, sinabi ko last time at hindi ko na siya papansinin. Para maging siguradong hindi ko na mapansin, i-hide ko na to mga tol.
yung aliases na ginamit ng ilang personalidad sa ating kasaysayan. Walang Sa kwenta. gitna pa rin niya ng diskusyon Walang kwenta yung argumento na dadivert tayo sa issue eh. doon sa paggamit di umano ng alias ng mga taong nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Bagay na ang sabi ng prosekusyon ay pwede naman gumamit talaga ng alias kapag may intel gathering, pero dapat ay inilalabas pa rin ang pangalan ng mga individual nito once na cleared na at tapos na yung intel gathering. Ngayon, balik tayo sa mga tinatawag na trolls nitong si Robin Padilla. Ang konteksto kasi niyan ng kabuuan, ito yung pahayag ni Robin Padilla last day 90 ng impeachment trial. To. Ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know... Sa kabuuan ng video na to, o sa trial na yan ni Sara Duterte, babanggitin dyan ni Senator Robin Padilla na walang problema sa paggamit ng alias. Kaya maraming mga bayani ang gumagamit ng alias. Kasama na raw po doon si Ninoy Aquino dahil pinupuntuhan niya no? Na kung may confidential funds daw si Ninoy Aquino, baka hindi ito napatay. Yun yung mga nakakatawang argumento nitong si Robin Padilla at ang tinitira niya, mga lehitimong tao. Yung mga tinatawag niyang trolls, mga lehitimong tao. Isa-isahin natin ngayon mga tol. Una, si Atty. Jesus Palsis. In random order ito mga tol, depende na sa pagkakalagay ko dito sa ating pinag-uusapang issue. Sabi ni Atty. Jesus Palsis, noong August 26, past 1 in the afternoon, matapos nga yung issue na yon, na comparison sa mga aliases. OMG, meron palang ikakatalino si Idol Robin Hood Padilla because he cites na ang mga bayani daw natin ay may aliases. Napakatalino ni Robin kahit na walang confidential funds na taxpayers' money na binigay sa mga bayani natin noon. Isa yan na pumansin sa'yo, Robin Padilla. Si Atty. Jesus Palsis ba ay troll? Definitely not. Siya ay isang abogado. Suspended nga lang ngayon. No? Pangalawa, hindi lang ordinaryong content creator na si Atty. Jesus Palsis. Sa aking pagkakaalam, ito po ay public servant. Kagawad yata ito. I-correct nyo ako kung mali ako. Kagawad po ng barangay ito si Atty. Jesus Palsis. Sa aking pagkakaalam. Pangatlo, siya ay isang lehitimong anchor na sa iba't ibang programa sa mainstream media. Di ba meron nga Just Asking? From time to time, nanonood ako dun No? Ito yung sinasabihan mong trolls. Troll. Bahagi ng trolls. Robin Padilla. Next is si Professor Richard Haydarian. Alam naman ng lahat na hindi lang ordinaryong content creator ito si Professor Haydarian. Ito po ay isang napakatalinong individual. No? Kahit ito ay iba ang paniniwalang politikal sa akin at sa atin, mataas ang respeto ko dito. Kasi talagang magaling ito. Thousands ang articles na naisulat po nito. Invited po ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo. No? Ganun po siya nire-recognize sa kanyang kagalingan. At ito yung mga bahagi ng sinabi niya sa'yo, Robin Padilla. And definitely, Professor Richard Haydarian ay hindi troll. Diyan, di malaman, walang kakwenta-kwenta yung argument ni Robin Padilla. Paano ginamit or na-justify itong confidential fund?
problema naman kay Robin Hood dun sa kanyang argumento. At sana yun yung, I know kasi senador siya, senator judge siya, whatever. So siguro na-intimidate din yung mga prosecutors and all. Pero sana naman guys, do not allow na itong mga kadidiyas sana ng senador, nadadali yung argumento dun sa state of exception. So basically I'm saying this is a Carl Schmittian argument. Na dahil meron tayong rebellion, may state of exception, dapat tayo completely justified ng confidential fund. So bago niyo pagtawanan itong mga pangalan ng mga chichera niyan, huwag niyo pagtawanan sana yung responsibilidad at obligasyon ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga kabataan laban sa mga, I don't know, mga communist infiltration, whatever. Di ba? Yung mga sinasabi dito nitong si Richard Heydarian, napakalahiti mo. May pinagbabasihan. No? Isang concern na dapat nire-raise nating lahat in response sa mga sinasabi mo, Robin Padilla. Troll ba si Professor Richard Heydarian? Definitely not. No? Next. Si Ronald Llamas. Nag-share po siya ng kanyang post sa Facebook sa video nitong si Attorney Maydi Binagracia. O, ito po yun. Senator Judge, it was Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. Kaya ang sabi ni Ronald Llamas, Robin's School of Debating. Kung takot ka masupalpal, magsumbong ka na lang. Si Ronald Llamas ba ay troll? Dati po itong secretary sa Aquino administration. And guest strategist ba ang tawag sa kanya? Political strategist o political pundit? Whatever. No? Particular sa News 5. Ito'y nagbibigay ng kanyang panahon sa mga kapwa niya dilaw at pink na mga content creator. Ewan ko kung imbitahan natin si Ronald Llamas kung mapapagbigyan tayo. Pero kahit hindi na. No? And Ronald Llamas, Senator Robin Padilla, hindi siya troll. Definitely not. Kung nakatatlo na akong definitely not, bilangin nyo kung ilan yan. Anyway, hindi siya troll. Next, si Attorney Jen Reyes. Si Attorney Jen Reyes, kilala po itong abogada at profesor. No? From time to time ngayon, sumisikat na siya, nagiging guest na siya sa mainstream media. Ito yung kanyang valid criticism sa'yo, Senator Padilla. Comparing heroes to allegedly fictitious persons is an utter fallacy. Ang mga bayani natin mga totoong tao, patunayan dapat na totoo yung mga pagong. Kung hanga ka sa ganyan, good luck na lang sa wonderful life, sabi ni Attorney Jen Reyes. Attorney Jen Reyes is not a troll. Definitely not. 4 na mga tol, ha? Binibigyan ko lang ng buhay kasi ayoko maging boring daw. Boring na nga si Top 1 magiging boring pa tong pagbablog natin. Boring daw kasi si Christian Esguerra na hanggang ngayon hindi sinasagot yung tanong natin kung siya ba'y nagbabayad ng tamang income tax ayon sa kinikita niya sa YouTube. Kaya kahit corny, nagsusumikap akong mapatawa sana kayo mga tol. Balik tayo rito. Eto, si Romel Lopez, journalist ito. No? Madalas napapanood ko to sa programa nila sa YouTube ni Mugato. Si ano ba 'yun? Mugato, hindi ko matandaan yung first name niya, no? Yung Lolo ba 'yun? Yung channel nila. Nakalimutan ko yung kanyang YouTube channel. Sabi niya rito, pag naging NPA rebel si Robin, ang kanyang pangalan ay Katiting. Katiting ang utak, katiting ang pinutol niya na. Katiting ang utak, katiting ang si Romel Lopez, ulitin ko, is not a troll. Definitely not. Ikalima na yon. Pero, napakarami pang iba. Ngunit dito, sa pinakahuli na ipapakita ko po sa inyo, mukhang di mo kayang tawaging troll ito, Senator Robin Padilla. Hulaan nyo nga mga tol, sino ang hindi kayang tawaging troll nitong si Robin Padilla na nag-call out sa kanya, na nag-criticize sa kanya,
May makakahula ba rito? No? Pero balik muna ako habang hinuhulaan nyo. Balik ako doon sa tanong ko kanina bago tayo magsimula. Anong bansag ang gusto nyong ibansag kay Senator Robin Padilla? Total, mahilig siya sa paggamit daw ng alias eh. No? Pakisagot nyo mga tol. Saka yung kung sino ito. Sabihin ko na, di ko na patatagalin. Ha? Kapwa niya Muslim. Hindi niya kayang i-call out. Hindi niya kayang tawaging troll. Sino? Si Congressman, sabi niya, si Aur Rahman Sia Alonto Adjong. Tiklop siya. Saludo ako sa inyo, Congressman Adjong. Tiklop sa inyo si Robin Padilla. Sabi kasi ni Robin Padilla, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ewan ko kung tama yung pagkakabasa ko. Kapatid kita sa Islam at personal na kaibigan ko ang inyong angkan. I choose to stay silent rather than fire back at your statement. Robin Padilla, akala ko ba trolls yung mga bumabati ko sa'yo? Eh si Congressman Adjong, tao ito, kongresista, kilala ang angkan. Sabi mo nga, diyan sa Mindanao, bakit hindi mo kayang tawaging troll? Ano yun, selective? Pagka parang kayan-kayanan mo lang, tatawagin mong troll? Eh si Congressman Adjong, matindi nga yung kanyang sinabi. Pero sa isang maayos na pananalita. Kasi alam niyo mga tol, sa totoo lang, isa ako sa mga humahanga dito kay Congressman Adjong eh. I really like yung kanyang manner ng pagsasalita, no? The way, yung diction, ika nga, yung selection of words, napakagaling, no? Kung naging abogado itong si Congressman Adjong, magaling na abogado ito. Maraming beses ko siyang napanood na hinahangaan ko yung kanyang pagsasalita. Pakinggan natin ang sinabi dito. To be mentioned with the same breath as as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation, no? To be put them on the equal footing. Hindi po abogado si Congressman Adjong, no? I remember it perfectly sa isang hearing ng House of Representatives. And sinabi niya doon na hindi siya abogado, no? As Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, it's already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Kalabuyo, kasi Insulto! Ang tindi nun, Senator Robin Padilla. Maayos lang yung pagkakadeliver. Ang ganda ng diction eh. No? Yung paggamit, pagpili niya ng mga salita. Maayos ang pagkakasabi. Pero kung tayo nagsalita nun, insulto, direkta. Oh. Panoorin natin ito. Ang lakas ng hilik ni Mama Dog, tulog ng tulog. Nigang, Ka-Adobo, Marshall Bonifacio, ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge na yun nga po, parang ang dating Pakiulit nyo mga tol yung sagot ninyo. Babasahin natin ngayon. Parang shoutout na rin ito. No? Mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong ibansag kay Senator Robin Padilla. Siya naman na may gusto eh. No? I-comment nyo, babasahin ko. defend yung paggamit nga ng confidential funds, and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw pa noon si Senator. Yan sige, lagpasan na natin yan. Narinig naman natin. Sinabi ni Congressman Adjong, insulto yung pagkukumpara ni Robin Padilla sa mga bayani, sa mga pangalang Pagong, etc. Kaengot, sabi ni Kyle Andre.
Okay? Ayusin nyo, lagay nyo ng mga tol. Si Deja Vu, Kamote. Si Froilan Severano, Kasili. No? Si Unbothered Queen, Kapiranggot. Si May Hayashi, Kabobo, Ka-Excon. Lagay nyo ng Susan Martinez, Kabobo. Crisostomo Madriano, Kabobo. Si Jed Divina, Kabobo. Oh. Lagay nyo ng ka para mabasa ko pangalan ninyo. Maricar Becker, Kabobo. Ang daming mga kabobo, no? Si Emily, Kabobo. Saridel Carrasco, Kabobo. Ana Domingo, Kaengot. Oh. Si Jed Divina, Kabobo. Si Mary Ann Tolento, Kabobo. Gloria Abarintos Datu, Kabobo. Oh. Oh, meron pa? Si Teresita Noe, Katanga. Unbothered Queen, Kapiranggot. Darling Angela, Kabobo. B. Plata, Kaboy-Sili. J.D. Senab, Kabobo. Caroline Del Carmen, Kautot. Virginia Cesario, Kabobo. Ang daming kabobo. Jed Divina, Kabobo. No? Gemma Giray, Kabugok. Elizabeth Bacolco, Kabobo. Josepa Oliva Lopez, Kayabang. Epectus, Kamote. Lilian Lobrera, Katanga. Karina Akain, Kaepal King. Ate Cholang, Karaubin. Nanay di Survivor 379, Katiting. Terdi Mu, Ka-System Loss. Si Ate G, Kasili. Pedro Polda, Kadiri. J. Laigo, Kabobo, Natanga. Meron pa. Si Eileen Shane, Katanga, Kabobo, Kaboy-Sili. Dami nun na. J.D. Senab, Katanga. F. Basili, Kabobo. Pascachi, Katanga. Si Rilo Sebastian, Kaugok. Gemma Camarines, Kabobo. Senator Robin Padilla, binabasa ko yung mga totoong tao. Totoong tao itong mga manonood ni Top 1. Hindi troll. Domingo Sumera, Kabobohan. Apollo Ignacio, Katanga. Kasi sinabihan kayong trolls kayo mga tol eh. Paring Ian, Katarantaduhan. Flaviana Avila, Kapiraso. Alice Lorica, Kabobo. Ate Ateya Nablag, Kamoyong. Mendoza Pedro, Kabobo. Alfredo Carrido, Kawaeng. JKL Sipner, Katanga. Fernando Lopez, Kabobo. Maria Victoria, hindi, yung mga ang babasahin natin, ha? Edwin Laririt, Kangata. Kangata, ayos yun, ha? Arthur Siguenza, Kahayup. Rems Molina, Kayabang. Para Santillan, Kasyunga. Danilo Carbonilla, Kaobob. Bland Villamor, Kapraningan. Marita Jean, Kaengot. Roberto Escano, Kasili. Pakinggan mo, Robin Padilla, ito yung mga tinatawag mong trolls. Mel Kabobo. Rowena Karamay, Kahina. Malot, Kabobo. Ateya Nablag, Kamoyong. Emily Sabiñano, Kabelat. Maring Yayadab, Kabobo. Teresita Saulog, Kagago. Lolita Escobar, Kabobo. Estrelita Onsatan, Katabago. Fernando Lopez, Kabobo. Leonida Negrillo, Kabogo. Alfredo Carrido, Kawaeng. Hindi ko na alam yung ibig sabihin ng mga sinasabi ng iba. Shannon Perez, Kabobo. Si Abel Katanga. Pedro Polda Kadiri. Rosemary Kakupal. Anak ng teting na yan. Ha? Meron pa ba? Nabasa ko na yung iba. Si Peli Capalto. Wala siyang ano. Nasaan na yun? Meron pa? Carlos Maglasang, Katarantaduhan. At sa lahat ng mga manonood natin, mga tol, napakarami ng comment, di ko na inabot. Maraming salamat sa inyo. Ganyan po kayong minamaliit nitong si Senator Robin Padilla. Dahil kinikriticize nyo siya, troll ang tawag sa inyo. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo
Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.